Di ang gustong maugma, maging maugma. Sisay digdi ang gusto niya itong ansayang buhay maugma. O, siyempre, gabos kita. Sisay digdi ang gustong mamundo. Habo. Maski ako, gusto ko maugmaan buhay ko. Gabos kita, gusto ta maging maugmaan sa tuyang buhay. In fact, iyan ang rason kung taano linalang kita kan Diyos. Gusto kan Diyos na kita maging maugma. Habo kan Diyos na kita maging mamundo. Gusto niya kita maging maugma. Kaya nga ni kita linalang kang Diyos, bako dahil kaipuhan niya kita. Dahil ninhulita, gusto niya dakol siyang mga uripon. No, bako yan. Linalang kita kang mahal na Diyos dahil love niya kita. Dahil sa karahayan kang Diyos, gusto niya na iyan sa iyang karahayan, gusto niya sa iyang kaugmahan, ihiras niya sa satuya. Kaya gusto niya kita maging maugma. Ang mga nasyon, mga tugang, ang mga nasyon, mas dakol na nasyon na tawan sa indang makonquer, mas magayon, mas madakol ang mga tao na under sa indang kontrol. Mas mayaman sinda kung dakol sindang nasasakupan. Pero ang mahal na Diyos, iba man. Dahil linalang kita kang Diyos, mamasyang makukuha sa satuya. Anong pakinabang niya sa tuya? Mayo. Daw magpara pangadji kita, daw magpara sa... Mayo man, naman yan madadagdag sa sayang pagka-Diyos. Sa madaling sabi, purely pagkamuot ang rason kung taano ta kita linalang niya. Purely love. Padaba niya kita. Iyo yan ang rason kung taano ta yaong kita digdi. Iyan ang rason kung taano ta nalalang kita. Purely pagkamuot kan mahal na Diyos. Alagad mga tugang, ninhulita ang Diyos ang satuyang kaglalang, aram niya ang satuyang pangangaipo. Aram niya ang sikreto kung paano kita tunay na magiging maugma. Gusto niya maging maugma kita, susog sa iyang idea, which is the best, kung paano kita magiging maugma. Kaya nga ni, linalang niya ang satuyang puso, nakadesign ang satuyang puso para sa iya. Because God is the greatest good. Mayon ang mas urog pa sa mahal na Diyos, mayon ang mas marahay pa, much better sa iya. Siya na ang ultimate good. Kaya nga niya sa tuyang puso, linalang niya, design ang sa tuyang puso para sa iya. Kaya nga ni, tinawan niya kita ng guideline kung paano kita magiging maugma. Tinawan niya kita ng guideline. Ano ang guideline? Inaapod niya ito na mga tugon. Iyon ang sikreto. Tanganin kita maging maugma, tinawang kita ng guideline kang Diyos. Tanganin kita maging tunay, tunay na maugma. Ang problema, naghahanap kita ng kaugmahan sa salang lugar, sa salang tao, sa salang panahon. Minahanap kita ng kaugmahan apart from God. Na ang paghunata, pag nasunod niya to ang satuyang kagustuhan, iyo yan ang tunay na mataong kaugmahan. Pero ano ang experience ta? Pirmi kitang kulang. Pirmi kitang kulang. Ang iba naghuhuna na pag may magayon siyang cellphone, magi na siyang maugma. Pag magayon sa kuyang cellphone, magi na akong maugma. Nagkaigwa na ako ng Samsung, pero gusto ko palan iPhone.
Dahil na nagiging maugma. Gusto ko palang iPhone. Nagkaigwa ng iPhone. Ay, gusto ko palang itong iPhone 16? 17? 17 Pro Max. Nagkaigwa na. Ano, nagiging maugma? Dahil pamanggiraray. Tano? Dahil ang puso kan tao, ang paghangad kang puso kan tao, mayong katapusan. Ang iba naghuhuna na ang kaugmahan yaon sa kwarta. Igwa ng 5 pesos, dapat 10 pesos. Asin dahil mayong katapusan, maski ang kwarta kan iba, kinukuana. Maski kwarta kan banwaan, kinukuha pa. Kaya, imbis magang ipag-ibo ning mga flood control, kinukuha ang mayong konsensya. Alagad ano? Maugmasinda? No. Kulang pa ang sa indang nakuha. Kaya habang may pagkakataon na magkuha, pipirito na magkuha dahil ang puso kan tao mayong kakontintuhan. Kaya nga ni mga tugang, ang Diyos nagtao sa tuning guideline kung paano kita magiging maugma. Ang problema, dahil niya to iniintindi ang guideline na iyan. Kaya nga ni mga tugang sa satuyang enot na babasahon na ginuno sa libro ni Sirach. Anong sabi digdi? Kung uyon ka, magigibo mo ang katugunan. Kung uyon ka. Kung dai mo uyon, natural, dai mo magigibo ang katugunan. Sabi digdi, asin ang pagsunod kayan, nasa sa imong kagustuhan. Ang pagsunod kang guideline na yan, yaon sa satuyang kagustuhan. Tano? Dahil nga ni padaba kita kan Diyos, tinawan kita niyanin katalingkasan, freedom, tanganing nasa satuya ang pagpili. Pipiliun taan sa iyang guideline o masunod kita sa sadiri niya tong kabutan. Bahala ka, libre ka. Kaya yaon sa inot na babasahon, nasa satuya ano susunodon taan sa iyang kabutan o dae. Asin dahil dae niya to sinusunod ang sa iyang kabutan, mayong kakontintuhan ang satuyang puso. Ang paghunata ang kaugmahan, yaon sa kwarta, yaon sa kasikatan, yaon sa poder, yaon sa influensya, ang gabos na ini, tama, nagtataon nining pansamantalang kaugmahan. Alagad, maagi sa na iyan, maagi sa na iyan. Dahil ang tunay na kaugmahan, makukuha lang niya to sa iya. Pag nakuatan na siya, wala ka nang hahanapin pa. Kaya sabi baga ni San Agustin, my heart is restless until it rests in you, O God. Si San Agustin nagparahanap ng kaugmahan, sugal, bisyo, babayi, arak, gabos iniinagihan niya. Pero dahil siya naging tunay na maugma, nakuha niya lang ang tunay na kaugmahan sa mahal na Diyos. Hinihiling ko sa indong mga lalawgon, garo man talagang dae man talaga kamutubot. Yaon na sa Diyos. Paano pala si kwarta ko? Dahil ako maging paano pala si relasyon ko? Iyon niyan sinasabi. Yaon sa satuya ang pagpili. Yaon sa satuya ang desisyon. Kaya nga
nga ni ang mahal na Diyos, nagpadara siya ng mga propeta, tano, nalagalag sa kamunduhang kaligayahan ang mga tao. Nalagalag, kaya ang Diyos nagpadara din mga propeta. Tanganing pabalikong kita. Tanganing mapapabalikong kita sa tunay na kaugmahan. Kaya nga ni, ang Diyos nagtao kang guideline na iniki Moises, the 10 Commandments. Tanganing ini sa tuyang sunodon, tanganing ang tunay na kaugmahan sa tuyang makua. The guideline to happiness. Pero, ano ang nasa Biblia, ano ang reaksyon kan tao? Dahil man talaga nagtutubod. Nasuway sa mahal na Diyos, masunod ta may propeta, maasuway na naman, mapadara na naman ang mahal na Diyos ng mensahero. Kaya nakarecord sa Biblia ang kadakol-dakol na misery, experiensyang miseries kan tao dahil sa pagsuway sa kabutan niya. Na siya ang makakatao sa tuya kan tunay na kaugmahan. Aram niya kita, aram niya ang puso kan tao, kaya nga ni tinatawan niya kita ningiya, tanganing ini sa tuyang sunodon, tanganing makuata ang tunay na kaugmahan. Alagad ang tao, padagos na nagsusuway sa saiyang kabutan. Kaya nga ni, for the last time, nagpadara ang Diyos ng mga propeta, mga hade, mga huwes, hukom, for the last time, dahil nagsasawa sa to ang mahal na Diyos, dahil nga ni ipadangat kita. Gusto niyang ibalik kita. Gusto niyang ibalik sa to ang tunay na kaugmahan. Kaya for the last time, anong ginibok ang Diyos? Pinadara niya ang sayang aki. Ang aning kumbensihon kita na ang tunay na kaugmahan yaon sa pagsunod kantugon. Ang tunay na kaugmahan mayo sa kinaban. Ang tunay na kaugmahan mayo sa kwarta. Ang tunay na kaugmahan mayo sa poder, mayo sa kasikatan, kundi yaon sa Diyos. Kaya nga niyan, sabi kan sa tuyang kaguranan sa tuyang ebanghelyo, napadigdi ako, bako sa paghali kang tugon, kundi tanganing ini magkaigwanin kapanuan. Kaya pinag-emphasize kan sa tuyang kaguranan, ang importanteng aspeto kang tugon. Ano yan? Love. Because God is love. Ang importanteng aspeto kang tugon, pagkamuot. Anong ginibukan mga Pariseo? Anong ginibukan mga eskriba? Nagparadagdag sindang tugon sa 10, naging 200, naging 300, naging lampas 600. To the point na masakit ng pasanon kan tao ang tugon kang Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa tuyang ebanghelyo niyan, sagod na ang sa indong katanusan dahil maglampas sa mga Pariseo asin mga eskriba, dai ka mo makakalaog sa kahadean kan Diyos. Buot sabihon, dai mo makukua ang tunay na kaugmahan. Kaya pinag-emphasize kan sa tuyang kaguranan ang aspeto kan pagkantugon, which is love. Tano, pwede kitang magsunod kang tugon, alagad mayong pagkamuot. Ano ba't sabihon ka ni? Pwede kitang nahihiling kan mga tao na kita banal, pero ang sa tuyang puso maraot. Nagsisimba Domingo. Nagsisimba Domingo. Alagad mayong pagkamuot. Nagpapangadji. Alagad ay tataong magpatawad. Gusto ba sabi ni Jesus, magkaminuutan kamo. Siring kan pagkamuot ko sa saindo. Ano ang pagkamuot sa tukang Diyos? Ang tunay na pagkamuot may kaibahan sakripisyo. Iyon ang pagkamuot ni Jesus sa tuya, may kaibahan sakripisyo. Kaya, pwede kitang magsabing, pwede kitang
Ang ikalimang tugon, dae ka maggadan. Dae man niya ako nagagadan, pero ano niya sa imong puso? Kaya sinabi ni Jesus, ang tugon dae magkamagadan. Ang sinasabi ko sa Indo, kung igwa kang kaanggutan sa imong kapwa, nagkakasala ka na nin panggagadan. You see, ang importante, kung ano ang yaon sa tuyang puso. Tama, dahi ka man naggadan physically, pero igwa kang kaanggutan sa imong kapwa na dahi mo pinapatawad. Pagkatapos, yaon sa simbahan, pagdodomingo, sa paghuna ta, igwa kitang dahi pinapatawad. Paghuna ta, mapapaugmata ang Diyos na nagsisimba kita domingo. Pagyaon sa simbahan, huna mo, dahi magkabari ning lutong kamuti. Makanta pa yan, Amanya mo, nayaon sa langit. Nagpipirong-pirong pa iyan, pabanalo, nga. Kaya si Kaiwal, ang klaseng pagsisimba iyan. Kaya mga tugang, kung masimba kita pagkatapos igwa kitang dahi pinapatawad, mag-isip po kita. Mag-isip kita. Dahi mauugma sa to ang mahal na Diyos. Maski uroan daw kang magsimba, kung igwa kang dahi tinitino. Dahil ang importante, ang pagkamuot. Kaya nga sinabi ni Jesus, kamutan mo, bako sa naan sa imong kapwa, kundi maging ang sa imong kaiwal. Ang kaiwal? Iyang pigpaparabuli ka? Pigpaparataraman kang makulog? Iyon ang sinasabing kamutan? Iyo yan. Iyo yan. Maski tinataraman kang makulog, maski pinapahiya ka, maski ka pa iniinsulto, iyo yan, ang kakamutan ta. Aram po nito mga tugang, sinabi iyan ni Jesus, bako yan hali sa theory, kundi hali sa iya mismo. Tano, kanyaon siya sa krus, ano sabi niya, Ama, patawada sinda, taday ninda aram, ang sa indang ginigibo. Ano siya ang sabaw? Kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan. Kung ikaw ang Diyos, patunayan mo. Ama, patawada sinda. Siguro kung kita niya sa cross, sa sebenta, Ama, kirilating ani, to pa, kanus-kanus na. Kung kita, pero ang Diyos dai. Kaya kan si Jesus nagsabing, kamutan mo ang sa imong kaiwal, siya mismo, ipinahiling niya sa satuya kung ano ang espiritu kantugon pagkamuot. Ikaw ako na araman na istorya sarong lalaki, oral daw nagsisimba. Oral daw nagsisimba. Sarong aldaw, pag duman niya sa simbahan, may nahiling siyang sarong aki na apparently dai anda magsimba, gurusot ang tapos nakakakuha ang atensyon. Ginibukan si lalaki, pinahali nganoy, hali digdi ta, ikapati ngaya nakaka-distroso ka, nakaka-distract. Si aki naghali ning matuninong huminali. Pagkatapos kan misa, itong padi nagdulog duman sa gurang ng lalaki. Nga, Lolo, salamat po nagsisimba ka oral daw. Pero dahil mo aram po itong aki na pinahali mo subago. Si mama niya nagadan subanggi. Nag-igdi siya sa simbahan. Ang paghuna niya, igdi sa simbahan, matuninong. Simbahan lang ang naisipan niyang lugar. Tanganing maghurup-hurup, pero pinahali mo dahil
maati ang gubing. Napasupog siya, nagdungog, na-realize niya na kulang ang pagsisimba kung mayong pagkamuot sa satuyang puso. Kay pangajit niya ito mga tugang na linigan kan kagurangnan ang satuyang puso, tangaling matalastas ta na ang satuyang puso mayo ning katuninungan. My heart is restless until it rests in the Lord.